Tonight, TikTok is demanding action from the Biden administration, saying that without necessary clarity and assurance, the app will be forced to go dark for its more than 170 million American users tomorrow. It hurts me. Users flooding the video sharing tool with farewell messages. I think it's time we say goodbye. It's a really sad day today, man. I'm not gonna lie. Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa atin topic. TikTok restricts access para sa mga gumagamit sa US. Bakit? Hindi mo muna pwedeng gamitin ang TikTok. Simula ngayong araw, January 19, 2025, hindi na magagamit ang TikTok ng tinatayang 170 million users nito sa US. Kapag sinubukang buksan ang social media API, makikita ang isang pop-up message na nagsasabing bawal itong gamitin pansamantala. Ang isang batas na nagbabawal sa TikTok ay naisabatas sa US. Sa kasamaang palad, ibig sabihin nito ay hindi mo maaaring gamitin ang TikTok sa ngayon. Umaasa naman TikTok na maibabalik ito kapag umupo na sa pwesto ang incoming US President na si Donald Trump. Papalad kami na ipinahiwatig ni Pangulong Trump na makikipagtulungan siya sa amin sa isang solusyon upang maibalik ang TikTok sa sandaling siya ay kumuha ng opisina. Pakitun na lang. Sa Lunes, January 20, 2025, magsisimula ang bagong termino ni Trump. Noong nakaraang taon ay nagpasa ng batas ang US Congress para pilitin ang TikTok na makipaghiwalay sa parent company nitong ByteDance. Sa Haidian, Beijing, China kasi ang headquarters nito. Saad ng mga congressmen, posibleng may access ang Chinese government sa data ng US citizens na gumagamit ng TikTok. Ayon pa sa batas na pinirmahan ni outgoing President Joe Biden noong April 2024, kailangang ibenta ng TikTok ang operasyon nito sa Amerika bago ang deadline na January 19, 2025. Kung hindi makahanap ang TikTok ng bagong may-ari ay ipagbabawal ang operasyon nito sa bansa. Mariing pinabulaanan namang pinabulaanan ng pamunuan ng TikTok na may koneksyon ito sa gobyerno ng China. Tinutulan din nito ang pagbebenta ng app. Umapela ang TikTok sa US Supreme Court, ngunit nagdesisyon ang mataas na hukuman na hindi tanggapin ang apela. Kinampihan naman ng mga human rights group ang posisyon ng TikTok. Ayon sa American Civil Liberties Union, ACLU, ang pagbaban sa TikTok ay banta sa malayang pamamahayag ng mga mamamayan sa Amerika. Saad ni Patrick Toomey, isang deputy director sa ACLU. Ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi kapani-paniwala na nakakadismaya, na nagpapahintulot sa pamahalaan na i-shutdown ang isang buong plataporma at ang mga karapatan sa malayang pagsasalita ng napakaraming batay sa takot at haka-haka. Inaasahang maibabalik ang access ng US citizen sa TikTok kapag umupo na sa pwesto si President Trump. Ang pahayag kasi ito na bibigyan niya ng 90 days na palugit ang social media API para ayusin ang gusot nito. Sa tingin ko na magiging tiyak, isang pagpipilian na tinitingnan namin. Ang 90-day extension ay isang bagay na malamang na magagawa dahil angkop ito. Alam mo, angkop ito. Kailangan nating tingnan itong mabuti. It's a very big situation, saad ni Trump sa panayam niya sa NBC News. Ngunit hindi malinaw kung tuluyan bang ibabasura ni Trump ang ban o papanigan ang stand ng US Congress na ibenta ng TikTok ang operasyon nito sa bansa. In a phone call with NBC's Kristen Welker, President-elect Trump said delaying the need for a shutdown with a 90-day extension is something that will be most likely done, and that he could have an announcement on his decision as soon as Monday. But at issue right now, in the final hours of the Biden administration, are the service providers essential for helping TikTok operate. Companies like Apple and Google, which make TikTok available through their app stores, as well as tech giant Oracle, which manages the data centers where TikTok videos are stored. The law, based on national security concerns just upheld by the Supreme Court, demands TikTok divest from its China-based parent company ByteDance. Without that sale, there could be massive fines for the companies that enable TikTok to operate. Ahead of the law's midnight deadline, TikTok now says unless the Biden administration immediately provides a definitive statement to satisfy the most critical service providers assuring non-enforcement, unfortunately, TikTok will be forced to go dark on January 19th.
The White House today calling that statement a stunt and saying its position has been clear, reiterating that actions to implement this law will fall to the next administration. TikTok CEO on Friday already publicly courting President-elect Trump. We are grateful and pleased to have the support of a president who truly understands our platform. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video at pakisuportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat. Paalam.